Ayon kay Benji Contreras, na kilalang Marcos loyalist, ang Kabagan Santa Maria Bridge daw sa Isabela na nag-collapse kamakailan lang ay one of the projects of Duterte's Build, Build, Build at one of the Digong's legacies of corruption. Yes, ang tulay na to na katatapos lang ng konstruksyon ngayong taon ay bumagsak agad kagabi lang. Pero totoo ba ang sinasabing ito ng isang Marcos loyalist? Kung marunong lang sanang mag-research ang mga Marcos supporter, kitang-kita na ang proyektong ito ay nagsimula sa panahon ni Pinoy. Ito ay pinagpatuloy sa panahon ni Duterte. Hindi lang ito pinagpatuloy, mas pinalawak pa ito kaya mas na-delay ang pagtapos ng proyekto. Nadaanan na ito ng pandemic, kaya ito'y natapos sa panahon ni Bongbong Marcos. Kung ito ay sinimulan sa panahon ni Pinoy, pinagpatuloy sa panahon ni Duterte, at natapos sa panahon ni Bongbong, totoo ba ang sinasabing ito ni Benji Contreras? Suriin natin. Dahil nga sa ilang mga problema, lalo na at dumaan ito sa napakaraming taon dahil sa pandemya, ay kinailangan nitong pondohan uli sa panahon ni Bongbong Marcos. Noong May 24, 2023, ito ay pinondohan ulit ng 274.8 million pesos. Para saan? For retrofitting or strengthening the bridge. Meaning, para masiguradong matibay at hindi babagsak agad ang ginagawang tulay na nadaanan na ng panahon, pinondohan ulit natin to ng limpak-limpak ng milyong-milyong pera sa panahon ni Bongbong Marcos. So ito ang toka niya sa paggawa ng tulay na to. Ayon sa official statement na to, ang tulay daw ay ginawa noong November 2014 at natapos ng February 1, 2025. Ibig sabihin, sigurado na ang administrasyon na to na tapos na at matibay na ang tulay na ginagawa. Ilang beses pa nga itong pinagyabang ng Marcos administration. So kung ang kontribusyon at maipagmamalaki ni Bongbong Marcos sa tulay na yan ay siguraduhing matibay yan, na nilaanan pa natin ng 275 million pesos, totoo ba ang sinasabi ni Benji Contreras na ito ay isa sa mga Digong's legacy of corruption? Yan ang problema. Magtatatlong taon na si Bongbong Marcos pero sinisisi nyo pa rin lahat ng kapalpakan niya kay Duterte. Si Duterte nga, kesa sisihin ng sisihin si Pinoy noon sa mga palpak na ginawa niya, ay nag-focus na lang siya sa mga pwede niyang gawin para maranasan ng mga Pilipino ang pagbabago na pinangako niya. Ano nga ba naman ang i-expect natin dito sa mga vlogger ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez? Yung Soljan nga na napakagaling ng abogado ay hirap na hirap ipagtanggol ang ginagawa ng administrasyon na to. Sila pa kaya? Ayan, Bongbong Marcos, Ace Barbers at 10 ng mga taga-Tricom. Alam nyo na kung sino ang dapat nyong mga imbitahan pagdating sa fake news.